Kaugnay nga naman sumbong na may mga nakalibing umanong dayuhan sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, pati na ang koneksyon nito sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Baka pa po natin si Director Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa mga tagapanood, mga taga-subaybay. Nakakuha na ho ba kayo ng waran para mahalughog yung sinasabing libingan ng mga dayuhang biktima dyan sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga? Hindi pa po. Kagabi nag-meeting kami ng mga prosecutors at saka ng mga testigo natin. At mag-meeting sila ngayong araw na ito para sa pagsisimula ng drafting ng tinatawag nating application for the search warrant. Opo. Kanino po galing impormasyon, Direktor? May mga lokal tayong mga witnesses na dati nagtatrabaho doon sa lugar na nagsasabi na meron ditong mga nailibing. May mga tinuro sila mga lugar. Pero yun nga, sabi namin kagabi, we have to validate the information carefully para ma-apply natin ng warrant ngayong araw na ito. Saan daw po banda sa Porac, Pogo Hub yung sinasabing pinaglibingan ng mga dayuhan? May mga itinuro po silang mga tatlong lugar na posibleng pinaglibingan nitong mga di umanong mga bangkay, no? So, siyempre, we're not taking it lightly, pero siyempre, we also have to validate the information. Kasi dati ng mga reportigan na ganun nga ang gawain ng Lucky South 99. Opo. Ito ba'y sa loob ng Pogo Hub o nasa labas? Nasa loob po. Nasa loob po loob din mismo? Pogo Hub. Oo. Yun ang kanilang aligasyon na nandoon sa loob na doon inilibing. Gawa ng merong dalawang nagsasabi na doon nga sa loob yung naging libingan di umano. So, we're taking it seriously. Opo. Base impormasyon mula sa inyong mga saksi, mga ilan daw po yung nakalibing na dayuhan doon? Hindi ko na naitanong kagabi sapagkat hindi ako sumama doon sa ocular na tinatawag. Pero may mga dayuhan lang ba o may kasamang Pilipino? Dayuhan lang ang kanilang sinasabi. Lang. Usually mga nag-violate, mga ganoon ng mga rules daw, internal rules. So, we'll have to check kasi sabi nga, hindi basta-basta ang aligasyon ito. Pwedeng totoo yung sinabi nila, pero pwedeng hindi rin totoo. But then again, we would like to err on the side of caution kasi pinag-uusapan natin dito, buhay ng tao. Opo. Director, yung sa Porac at yung Pogo Hub sa Bamban, batay sa inyong mga investigasyon, ito ba'y konektado sa iisang sindikato lang at iisa lang kanilang tinatawag na big boss? It's beginning to appear like noong na-raid ho na kasi natin Igan itong Bamban, may nakita tayong mga dokumento na nag-uugnay doon sa Bamban at saka sa Porac. Kaya after Bamban, napunta kami nitong Porac na ito. Noong una, teorya lang namin, pero habang tumatagal sa base ng mga dokumento at mga testimonya, napapatunayang totoo. Itong huling pagtakas ni Guo Ping, that's the definite evidence talaga magkaisa lang sila. Gawa na yung tumulong sa kanya ay yung mga big boss ng Lucky South 99, si Jiang Ji at saka itong si Duan Renwu. Opo. Pero sa Senate hearing, parang tinatanggi pa rin ni Alice Guo yung koneksyon niya sa mga Pogo, Director. Igan, she can deny all she wants, pero yung ebidensya will speak for itself. Yung Chinese name na isinulat po ni Alice Guo doon sa Senate hearing, sa papel, kilala niyo na po ba at may connection po ba sa mga illegal na Pogo yan, Director? Opo, kasi noong kasalukuyang sinasagawa yung Senate hearing, nagbigay ho kasi ng clue yung kagalang-galang na Senador Estrada. Ang sabi niya, nasa Taiwan daw yung tao at saka yung tao raw ay mayroong 5 pasaporte. Sa aming pagpo-profile sa mga boss ng Pogo, isang tao lang po ang nag-fit ng profile na yan. Yung dating partner mismo ni Guo Ping na si Wang Jiyang. Siya lang ang nag-fit ng profile na yan. Tapos nabasa ko rin doon sa interview, sa isang report tungkol sa interview naman kay Senator Estrada noong pagkatapos ng hearing, he was ambushed interviewed, no? So ang sabi niya, tinanong siya kung si Wang Jiyang ba. Ang sagot ng ating senador ay most probably. So malakas ang kutob ko na si Wang Jiyang yung isinulat sa papel ni Guo Ping.
Ang NBI may balak daw ipatawag yung babaeng kamukha ni Alice Guo. Sa PAOK ba, sa investigasyon ninyo, kumpirmado meron siyang parang kamukha para mailigaw ang ating mga investigador? Hindi ho ako sigurado kung ang intensyon ay para iligaw or baka dati na itong mga umiidolo kay Guwaping at saka sinusundan yung kanyang mga estilo, no? Pananamit, buhok and so on. Opo. Pero it is within the right of the NBI. Tama po yun. Imbestigahan. Baka mamaya talagang may mga doppelganger ito si Guwaping. Opo. Good luck po sa iba pang mga operasyon ninyo. Maraming salamat po, PAOK Spokesperson Director Winston Casio. Ingat po. Thank you, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.